palengke, Bulao. Halika na, sabay tayo, at kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back po mga Kaspiro. Muli samahan nyo kami sa aming ginawang pamamana ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy po na tumatangkilik at sumusuporta, sa patuloy na sumasama sa mga silent viewers natin at mga solid supporters. Let's go! Ay sus, wala ka pa one click. Let's go! Ayun, dito na kami sa spot. Tingnan natin kung ano magiging blessings natin ngayong araw. Samahan nyo kami, kasama ko si Junil Mangubat. Dito pa rin yan sa Dumaran. Let's go! Malayo na yung nabaybay ko bago tayo nakakita dito ng isda na pwedeng mapana. Talagang napakatahimik ng bahura na sinisid natin ngayon. Mabuti na lang dito banda sa dulo na meron tayong nakitang blue spine unicorn at saktong wala kaming dalang pagkain, kaya plano sana namin ihawin ito sa isla. Akala ko rin hindi tinamaan kasi sumabay yung buwelo ng isda at yung shop natin, pero inabot pa rin naman, nga lang hindi na nakatagos yung ating flapper. Talaga nakatagos yung siba. Ay, pag-ihaw. Sarap ito din, pag-ihaw. Barahan natin ito mamaya sa isla, ihawin natin ito. Kalmada naman sana sa mga oras na ito mga Kaspiro. Kaya lang alanganin ako sa kabilang area ng Dumaran kung saan nakaharap sa habagatan. Malaki ang posibilidad na baka pag lumakas ay hindi tayo diretso ng pamana, kaya pinili namin dito sa kabilang area. Kahit na madalang isda, at least mapapagtyagaan pa rin. At dito sa ating pangalawang lubog, surahan na naman. Malalaki sana ang mga surahan sa area na ito, kaso ay marami ring namamana dito lalo sa panggabi at minsan papasok pa ito ng kompresor, kaya pailan-ilan na lang silang naiiwan. Napakalinaw ng visibility ngayon, kaya kahit na madalang isda ay talagang pinagtiyagaan ko dahil napakaganda talagang pagmasdan, lalo pagka nandoon na tayo sa ilalim. Sa bandang unahan mga Kaspiro, bago pa tayo nakapagsagawa ng pag-ambos, ay meron akong nakitang paakyat na isang coral trout. Pero nung napansin tayo ay agad na bumalik, kaya pahabol na tira yung ating ginawa dito. Mabuti na lang, tinamaan pa rin. Pero nahuli na tayo bago ko pa tuluyang mahigpitan yung ating monoline, ay nagawa niya ng pumasok sa bato at na-stack niya na yung ating flapper. Kaya lumutang muna ako at nagsagawa ng panibagong pagsisid matapos natin makapagpahinga. Pinasok pa.
Isa ito sa mga uri ng coral trout mga kaspiro na kailangang ipahiwalay sa mga fish cage, dahil kung tawagin ito sa amin sa Tagalog ay aswang o tiger, dahil kinakain niya yung kauri niya kapag nagugutom na ito. Nasa bangka na yung isa nating surahan o yung blue spine unicorn. Malapit pa kasi yung bangka sa mga oras na yun, kaya inilagay ko na doon para hindi na abala sa pagtuhog. Ito na rin yung naging huling isda natin mga kaspiro. Sa spot na ito ay naghanap na kami ng panibagong spot. Pusol na dahil di para ko. Kasi sabitan ko. Dito sa ating panibagong spot mga kaspiro, bago ako tuluyang sumilip sa kuweba na ito, yung mga bait fish ay talagang takot na takot, kaya akala ko may malaking isda, pero ito pala ay mga putian, pero mga good size na rin naman. Kaya lang nag-alanganin pa akong pumana dahil naghahanap pa ako ng mas malaki, hanggang sa may nakita ako ditong mangrove snappers. Hinayaan ko na muna yung mga isda na ito mga kaspiro, dahil minsan din ay pinapasukan ito ng mga GT, yung kuweba na ito. Papanain ko na sana itong mangrove snappers na ito nung makita kong mayroong paakyat na malaking suno, kaya dumutang muna ako at nagpahinga para maging komportable tayo at masigurado nating mahuhuli natin ito. Sakto naman ang pagsisid ko, ayun na, papalapit na siya sa atin. Mabuti na lang tinamaan din, papasok na sana siya nung kinalabitan natin. Magkasinlaki sila ng nahuli natin kanina na ganitong uri din ng lapu-lapu, mga oversized. Sa baba lang ng konti ng area din na ito ay meron tayong pinapanaan ng mga GT, at pagkatapos nga nito ay yun ang plano kong puntahan. Malapit lang din naman, kaya lalangoy na lang natin. Pero bago yun mga kaspiro ay muli kong naalala yung mangrove snappers kanina. Baka sakaling nandoon pa, kaya subukan pa rin nating tingnan. Matapos kong maihatid sa bangka ay binalikan ko yung pinanaan natin at nakita ko yung mangrove snappers na dito sa labas. Pero sa hindi malamang dahilan, nakabitaw. Sayang. Move on. At eto na.
dumating na ako sa kuweba kung saan madalas tayo nakakapana ng GT. At pagdahan-dahan kong silip dito ay merong isang piraso, hindi pa ganong kalakihan pero goods na ito. Inantay ko yung magandang pagkakataon. Yung akmang papanain ko na ay bumuka yung ating flapper, kaya nag-atubili ako. Yun palang nahawakan nating corals ay marupok na, kaya nabali. Mabuti na lang nahabol pa rin nating pulutin bago pa umabot sa loob ng kuweba. Hanggang sa tuluyan na nating napana ito. Mabuti na nga lang yung direksyon ng kanyang pagtakbo ay papunta sa labas ng kuweba kung saan open at pwede siyang makapaglaro. Hindi sasabit yung ating monoline. Hindi pa giant trevally o mamsa yung tawag namin sa ganito kalalaki. Ito kasi yung uri ng mamsa na marami kapag ganitong mga size. Tinatawag ito sa aming buntok. Maring napahiwalay lang ito sa grupo niya. Sa bandang unahan ay mayroon ako nakitang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish. Hindi ko sana papanain, akala ko maliliit, kaya naghanap ako ng ibang isda na pwede sana nating mapana. At nung pansin kong mga good size na rin pala ito, ay ibinaling ko na sa kanya yung ating pana. Kaya lang inabot sa bato, bagyang nakilo yung dulo ng ating shop, pero naayos pa rin. Isa rin ito sa mga problema kapag masyadong malakas yung ating pana, dahil hindi rin natin pwedeng basta-basta na lang kalabitan yung isda, lalo pag dikit sa bato. Malaki yung posibilidad na mabali yung ating stainless at hindi tayo makapagpatuloy sa pamamana. Ang kagandahan lang din naman sa malakas, dahil kahit long range na ang target ay pwede pa rin nating makalabitan. Habang tumitingin ako sa baba ng kuweba, dahil minsan ko na rin itong nahulihan ng red bass, hindi ko napansin na mayroon 3 pirasong GT na dumaan sa taas. Napakalaki sana ng isa na nasa unahan, kaya lang hindi talaga binigay yung tamang distansya sa atin, kaya hindi tayo nakakalabit. Lumipat kami ng ibang spot mga kaspiro, dahil nabutan kami ng napakalakas na ulan. Pumunta kami sa malapit sa isla kung saan pwede tayo makapamana at makadagdag tayo ng kahit na kaunting isda. Banda. Dito sa ating banda wala na. Tuloy natin ang ligaya. Kadagdag pa tayo dito. Let's go. Dito sa panibagong spot mga kaspiro, buhay naman nung sisid natin ay sinalubong tayo ng blue spine unicorn.
Kaya lang hindi natin nakalabitan gawa ng nag-alanganin ako dahil baka mayroong isda na mas malaki kaysa sa kanya. Dahil wala tayong nakitang isda na pwedeng maging target natin, ay binalikan ko na yung blue spine unicorn na nakita natin kanina. Medyo may pagkaamo pa rin naman dahil hindi pa ito umalis sa kanyang pwesto. May mga yellow dot sweet lips at yellow spotted rabbit fish, kaya lang mga undersize pa, kaya pas muna tayo doon. Dito ako nagtuon ng pansin sa isang surahan. Bahagyan ng malabo yung ispat dito kumpara doon sa una nating nasisid. Malapit kasi ito sa ilog kaya ganito. Medyo may pagkalabo pa rin kahit na malaki ang dagat. Pangatlong surahan para sa araw na ito. Siguradong mayroon na tayong maiihaw ngayon. Same spot pa rin mga kaspiro, pangalawang pagsubok natin. At napakaraming yellow spotted rabbit fish na nandito. Pero may bukod tangin, 2 piraso na higit na mas malaki kumpara sa marami. At mayroon din naman mga yellow striped sweet lips. At nalock na yung ating target dito sa isang malaking rabbit fish. Daplis lang yung pagkakatama mga kaspiro, pero dahil matigas yung balat ng isda na ito ay hindi pa rin nakapunit. Ito na yung naging last dive natin para sa araw na ito mga kaspiro. Plano pa sana naming lumipat, pero dahil wala kaming baon na pagkain ay nagdesisyon na kaming umuwi na pagkatapos nito na mahuli natin itong napakalaking Indian fish. Isa ito sa mga uri ng isda mga kaspiro na napakatigas ng kaliskis, kaya kapag masyadong malapit at nakaharap ay hindi advisable na panain, dahil maraming beses na ito nangyari sa akin na isinusuklay niya lang yung ating pana. Kaya mas maganda panain siya na nakatalikod para diretso sa pagitan ng kanyang mga kaliskis.
sana kami, kaya lang kami ng baon na kanin at saka sama na rin ang panahon, wala rin kami maihawan, basa yung mga isla na pwede nating barahan para makapag-ihaw. Kaya uwi na okay na rin yung blessings natin ngayong araw. Oh, kapay. Okay. Diba? Diyan lang yata yan. Grabe. 3 pirasong surahan mga kaspiro. Pagkasarap ihaw nito. Yan o. I love you. Sarap. Sayang yung GT. Kalalaki sana nun. Dalawang Uber natin. Yun. Sobrang pili kasi yun. Kaya lang ang ating GT na maliit. Pwede na yan. Maraming salamat po mga kaspiro sa patuloy na suporta at patuloy na pagsama sa ating araw-araw ginagawang pamamana. Maraming salamat din kay Bro Abraham at sa anak niyang si Ezekiel. Ganon din kay Regine Pasco, Roel Suay Baguio ng Antipolo City, Marcelo Bernaldez, Otep Galan, Kasalom TV, Cristo Tuto Kawaling, Dinis Balonso, Idi at Joy Muradas ng Barangay Alimbuyog, Milyar, Camarines Sur. Ganon din kay Rini Alisen ng Pasay City, Robin Lara, Rebel Dogs, Christian Espiron and family ng Silay City, Negros Occidental, kay Soterio Abad, Ginny Somo Okran Kudo, kay Alvin Cañete, Jason Gomez and family ng Oroqueta City. Ganon din kay Joel Kaibog, kay Adong at Madronio family ng Naay Cavite. Ganon din kay Dennis De La Cruz ng family ng Naay Cavite pa rin. Dolo Eduardo at Erwin Labmalayan ng Naip, Patrick Cabano ng Angeles Pampanga, Pablo Alaw ng Paranaque, Larry Mosilario Lacochero, kay Austin Jic Buma at syempre Supri Adi, kay Jason Alferez, Gloria Vidal, Modesto Cole, Dante Talik ng Malaysia. Maraming salamat din kay Joel Antonio, Jeffrey Perolino at Miguel Kelo ng Santa Irene, Agusan del Sur. Ganon din kay Rylin Moldes, Tumbaga Hunter TV ng Quezon Province, at kay Brian Kelvin ng Mindoro Bungabong, at kay Nixon Echon, Alex Bag, kay Lina Di Mate ng Biliran Leyte, kaya Arbok TV, Danilo at George Prince Adalim, at Edwin Nebreja, Juleto Coesta, Jan Ray Sahulan, at kay Nistor, ganon din kay Romel Navarrete, Mix Channel, kay Midemex, Jake Abner Sport Fishing, kay Tarzan in Palawan, kay Sipat Sport Fishing, kay Leonides Flores, Joel Sidro and family ng San Jose del Monte, Bulacan. Ganon din kay Jerry Lesenes ng Marikina at JC Galpa ng Bulusan, Sorsogon. Joseph Cordero at Manuel Vlog. Maraming salamat mga kaspiro at kita-kita po tayo sa sunod nating video.